Brianna? Gulat na tawag sa kanya ni Alas nang makita siya nito na tila wala sa sarili habang naglalakad. Brianna, where are you going? Tinakbo nito ang distansya nilang dalawa at tinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Why are you crying? Anong nangyayari? Puno ng pag-aalala ang tono ng boses ni Alas. Kailangan ko pong magtinda. Maghahanap na rin ako ng trabaho. Basag na basag ang boses ni Brianna at kitang-kita sa kanyang mukha ang labis sa pagod. Magtitinda ka? But it's already 1 a.m. Hindi. Hindi pwede. Kailangan kong magtinda. Kailangan kong mag-ipon ng pera para sa anak ko. Lalo pang dumami ang luha sa kanyang mga mata. Kailangan ko siyang mapagamot. Hindi ko kaya kung masama ulit na mangyari sa anak ko. Kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko makaipon ng sapat na pera para madala ko siya sa US. Kahit hindi na ako matulog, gagawin ko para sa anak ko. Kaya bitawan mo na ako, Alas. Kailangan ko pong magtinda. Akmang lalampasan na ni Brianna ang doktor, subalit hinawakan nito ang kamay niya. I can help you. Matutulungan kita na maipagamot ang anak mo. Kumawala siya mula sa pagkakayakap nito at tumingin sa mukha ng doktor. Ha? Paano? Marry me. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nakatayo si Dr. Zechariah Ace Delgado sa hallway habang nakatitig sa isang notice board kung saan nakasulat ang mga residency assignments. Hindi gaanong maliwanag ang ilaw sa hallway, subalit kung may ibang tao man siyang kasama ngayon, tsak si Ace na makikita kung paano mawala ng kulay ang kanyang buong mukha. It's still here. Dismayado ang saad niya sa sarili. Siguro na mamalikmata lang ako. Baka wala naman talagang pangalan ko dito. Kahit pabatid niyang walang himala na mangyayari para bigla na lang maglalaho ang pangalan niya sa list, ay umaasa pa rin siya at muli niyang sinuri ang listahan. Pero nakailang check na siya. Hindi iyan naglaho doon. Naroon pa rin ang pangalan niya na ayaw niya na sanang makita sa listahan. Dr. Zechariah Ace Delgado IV, in stark black and white. His name, the lone survivor from his batch, still assigned to the same hospital for another year. Sa labis na ines dahil hindi naglalaho ang pangalan niya doon ay pinagsisisipa niya ang pader at paulit-ulit na nagmumura. Ang ilang hospital staff na nakakita sa kanya ay umiiwas na lang para hindi sila madamay sa galit ng doktor. Ang ilan sa kanila ay nasanay na rin sa nasasaksihan. Sa tuwing nakapaskil sa notice board ang assignments para sa resident doctors, laging ganoon ang nakikita nila kay Alas. Palagi itong nagpupuyo sa galit dahil sa labis sa disappointment na nadarama. Doc, hindi naman pinansin ni Alas ang doktor na tumawag sa kanya. Nalampasan niya lang ito dahil sa labis niyang galit. Paano? Ilang taon na siyang resident doctor sa hospital na to. Ang doktor naman na tumawag sa kanya, ilang buwan pa lang dito sa ospital na ito ay maililipat na sa ibang mas mataas na ospital, habang siya ay narito pa rin. Para palamigin ang init ng ulo niya ay nagtungo na lang si Alas sa rooftop ng hospital kung saan madalas siyang tumambay sa tuwing galit o bad trip siya. Bagsak at tila pagod na humawak siya sa bakal na barandilya at pinagmasdan ng neon lights sa malayo. Malamig ang ihip ng hangin at mas lalo pang nagpadagdag sa nararamdaman niya ngayon. Ilang taon na siya sa ospital na ito pero hindi pa rin makaalis-alis. Alas found himself still bound to the same hospital walls. Ang ilan sa mga kabatch at mga naging kaibigan niya ay nakalipat na sa ibang mas mataas na ospital, habang siya naman ay nananatiling nandito. Tila wala nang balak ang kapalaran na paalisin siya dito. This hospital had become both sanctuary and prison. A place where his skills were honed, yet his ambitions stifled. Kakainis!
Kailan ba talaga ako dapat manatili sa ospital na to? Galit niyang tanong sa kawalan. Frustration coiled tightly in his chest as he recalled the countless emails, phone calls, and impassioned pleas he had to send to the administrators, mentors, and anyone who could possibly sway the decision. At ang lahat ng subok at pakiusap niyang yon ay laging tinatanggihan. Bureaucratic red tape o kaya naman kung ano pang uri ng mga walang kwentang paliwanag para hindi na mabago ang desisyon ng nakakataas. Sa tuwing kasama ni Ala sa mga kabatch niya at mga naging kaibigan niya ring mga doktor, palagi nilang topic ay ang mga conferences abroad. Big opportunities, groundbreaking research projects, and the thrill of international collaboration. All things that felt agonizingly out of reach for Alas. Pagkasama niya sila, feeling niya isa siyang tupa sa kaharian ng mga leon. Hindi siya makarelate sa mga usapan nila. Tila ba siya lamang ang kakaiba? Pakiramdam niya tuloy ay hindi siya nababagay sa circle na yon. Mayaman ka naman, Doc Delgado. Hindi mo naman kailangan na malipat pa sa mas mataas na mga hospital. Kung tutuusin, hindi mo na nga kailangan magtrabaho sa yaman ng pamilya mo eh. Kung gugustuhin mo nga, ay kayang-kaya mong magtayo ng sarili mong ospital at gamitin ang koneksyon ng pamilya mo para madaling makakalalang hospital na itatayo mo. Iyon ang madalas na marinig ni Alas na biro mula sa mga kaibigan niyang doctors na kung sa kanila ay nakakatawa, para naman sa kanya ay nakakakulo ng dugo. Tapos ang birong yon ay gagatungan pa ng iba nilang mga kaibigan. Oo nga naman, Delgado. Kung sakaling maisip mo na magtayo na lang ng sarili mong ospital, abay nandito lang kami para magtrabaho para sa'yo. Tiyak ako na mas malaking i-offer mo na sahod sa amin. And when that happened, Alas would often just ignore them until they all stopped. Doc Alas! Habang naglalakad si Alas sa hallway ay bigla siyang tinawag ng mentor niyang si Dr. Francis Reyes. Sa sobrang tagal niya na sa ospital na ito ay naging kaklose niya na rin ang mentor niya. Informal na nga ang tawag ng matandang doktor sa kanya. Alas, iyon ang palayaw niya at iyon na rin ang tawag sa kanya ng matandang doktor. Good evening, Doc. Pagbigay galang ni Alas nang nasa harapan niya ng matandang doktor. Nasa mga mid-50s na ang doktor na ito at isa ito sa maituturing na magaling na doktor sa bansa. Sadyang mas pinili lang nito na mag-settle sa hospital na ito dahil dito raw ito nagsimula noon bago pa man na mayagpag ang kagalingan nito bilang isang doktor. Why do you look so down? Tanong nito. Umiling lamang si Alas bilang sagot at naisip na kaagad ni Doc Reyes kung ano ang maaaring dahilan. They won't let you go, will they? Alas sighed. His frustration is palpable. They won't, he admitted, his voice tinged with bitterness. Tumangu-tangu naman ang matandang doktor, kakikitaan ng awa sa mga mata dahil alam ni Doc Reyes na isang magaling na doktor si Alas. Kahit siya mismo na mentor nito ay napapahanga sa galing ni Alas bilang isang doktor. Mabait din ito sa pasyente nito. So it's really quite disappointing na hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nalilipat sa mas mataas at mas malaking hospital. Mag-usap nga muna tayo. Baka sagaling gumaan ang loob mo. Sabi naman ni Doc Reyes. Tumango si Alas at sinundan si Dr. Reyes sa waiting area kung saan walang tao dahil malalim na rin ang gabi. Doon sila naupo at seryoso nag-usap. Nabanggit ni Doc Reyes na kahit ito ay hindi rin makapaniwala na hanggang ngayon ay narito pa rin siya sa ospital na ito bilang isang resident doctor. My parents, they have their connections, their power. They think this is the best for me. Frustrated pa rin na sabi ni Alas. But you've excelled here, Dr. Reyes pointed out. You've done more than anyone expected. Kahit ako ay napahanga mo rin. I mean, sobrang tagal ko na sa pagiging doktor at sa'yo lamang ako napahanga ng ganon. A bitter sigh escaped his lips as he rubbed his temples, trying to quell the rising tide of frustration. Hindi ko na nga po alam kung anong gagawin ko. Ginawa ko naman na pong lahat.
alam ko rin po sa aking sarili na isa naman ako magaling na doktor. Hindi ako magmamayabang, ngunit alam ko pong mas magaling ako kaysa sa mga kabatch ko nun. Sadyang kahit anong gawin ko po, ay wala po talaga. Pinipigilan ng mga magulang ko. Ayaw nilang maabot ang mga pangarap ko dahil ang gusto nila ay ako daw ang mamahala sa kumpanya namin. At hindi raw maging isang doktor. Una pa lang ay hindi na talaga suportado ng mga magulang niya ang pangarap niyang maging isang doktor. Ang gusto kasi nila ay siyang mag-take over sa kanilang kumpanya bilang nag-iisang anak. Pero simula pa lang, pangarap niya na talaga na maging isang doktor. Ang magligtas ng buhay at tumulong sa mga nangangailangan. Yon ang pinakagusto niyang gawin. Hindi naman sa wala siyang balak na i-take over ang kumpanya nila. Nag-iisang anak lang siya ng mga delgado. At alam ni Alas na may responsibilidad siya roon, pero ang gusto niya, sana ay matupad niya rin muna ang pangarap niya na maging isang doktor bago niya pamahalaan ang kumpanya nila. Ganun pa man, hindi iyon ang gusto ng mga magulang niya. Ang gusto nila ay pagka-graduate niya sa college at magkaroon na siya ng experience ay siya na kaagad ang mamamahala sa business nila. Kaya nga noong nag-decide siya na pumasok sa medical school, ay galit na galit sa kanya ang mga magulang niya. Hindi nila siya sinuportahan. Kahit pa sobrang yaman naman ang pamilya niya, ay wala silang kahit piso na itinulong sa kanya. Kung hindi dahil sa scholarship, baka hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Kahit noong naipasa niya ang board exam, wala siyang ni isang pagbate na narinig mula sa kanyang mga magulang. Sa tingin ko ay may isa pang paraan para makamit mo ang mga bagay na gusto mong makamit. Biglang sabi ni Dr. Reyes na napalingan sa kanya. There's a study in the US, almost completed. If you could get a rare case here and take it there, maybe. Ipinaliwanag sa kanya ni Dr. Reyes ang tungkol sa research na itinutukoy nito at dahil doon ay bigla siyang nabuhayan ng loob. An honorable mention, he murmured more to himself than Dr. Reyes. That might just do it. If I can bring back something significant. Something they can't ignore. Ngumiti naman si Dr. Reyes. Then they'll have no choice but to let you go. Kung kanina ay para bang nawala na siya ng pag-asa, ngayon naman ay punong-puno na ng determinasyon ang loob niya. I'll find that case, he declared. I'll make sure of it. Hindi niya susukuan ang pangarap niya. Sisiguraduhin niya na makamit niya lahat ng iyon kahit pa wala siyang suporta na tatanggap mula sa kanyang mga magulang. Doc, magandang umaga po. Magalang na bati sa kanya ng ina ng pasyente niya nang pumasok siya sa loob ng kwarto kung saan namamalagi ang anak nitong may sakit na malubha at hanggang ngayon ay hindi pa nila masabi kung ano ang magiging gamot. Good morning. Bati niya dito pabalik. Naglakad siya palapit sa kama ng anak nito na natutulog pa. At dahil nga sa malubhang sakit ng 7 taong gulang na bata, kailangan nito na laging magpahinga. Halos lagi na nga itong tulog para makabawi ng lakas or else mapanganib na naman ang buhay nito. Kanina pa ba siya nakatulog? Tanong niya sabay suliyap niya sa ina ng pasyente na abala sa pag-aayos ng paninda nitong pansit at kung ano-ano pa. Opo, Doc. Pagkatapos niya pong kumain kanina ay nakaramdam na po kaagad siya ng antok. Sagot naman ng babae na sa pagkakatanda ni Alas ay Brianna Munoz ang pangalan. Tumango naman si Alas at ginawa ko ano ang dapat niyang gawin. Pagkatapos ay nagtusok na siya ng gamot sa dextrose ng bata. Tiningnan din ni Alas ang oras na suot niyang relong pambisig. Maya-maya pagkatapos ng lunch ay babalik ako para painumin naman siya ng gamot. Nandito ka ba mamaya or may ibang magbabantay na sa anak mo? Ang kaibigan ko po muna ang maiiwan na bantay sa kanya mamaya, Doc. I-extra pa po kasi ako sa trabaho ng kumare ko mamaya. Muli naman napatango si Alas at tinapos niya na ang pagpipindot sa may dextrose ng bata para makontrol ang pagtulo nito. Ano bang binibenta mo ngayon? Tanong niya. Matagal niya ng pasyente ang anak nito kaya alam na rin ni Alas ang tanging hanap buhay nito ay ang paglalako ng mga kakanin. Pansit po at puto. Gusto niyo po bang bumili, Doc? Yeah, give me 2 of each.
Aniya nang maalala na gustong-gusto nga pala ng kaibigan niyang si Black ang luto nito. Sakto, napakaswerte niyo naman po maging bueno mano, Doc. Masayang sabi naman ni Brianna. Ang ngiti nito ay umabot pa sa maganda nitong mga mata. Sa totoo lang ay maganda naman ang babaeng ito. Kung hindi lang siguro to stress dahil halos hindi na nga natutulog at nagpapahinga sa kakatrabaho at kung siguro ay maalagaan lang nito ang sarili ng mabuti ay mas lalo pa itong gaganda. Pero kahit naman halata ang pagod sa itsura nito, mapayat at ang kulay ng balat ay hindi pantay, ay maganda pa rin ito. Litaw na litaw pa rin ang kagandahang taglay nito lalo na kapag nakangiti ito. Sa pagkakaalam ni Alas ay single mother ang babaeng ito. Mag-isa lang nitong binubuhay ang anak na lalaki na si Cloud. Wala na rin siguro itong ibang pamilya dahil maliban sa kaibigan nitong babae ay wala nang ibang tao ang dumadalaw sa kanila ng anak nito. Ganun pa man, hindi rin maiwasan na hindi siya mapahanga sa babae. Paano ay kahit kailan hindi niya ito nakita na pinanghihinaan ng loob. Palaban nito sa buhay at lahat ay handang gawin para sa nag-iisang anak nito. Para kay Alas ay mas nakakahanga ang ganoong tao. Iyong handang gawin ang lahat para sa kanilang anak. Iyong walang kaarte-arte para lamang mabigyan ng maayos na kinabukasan ng anak o kaya naman ang pamilya. Ito na pong pansit niyo po, Doc. Masaya pa rin nasabi sa kanya ni Brianna. Thanks. Tipid niyang sabi tsaka kinuha na ang iniabot nito sa kanya. Kinuha niya rin ang 500 mula sa bulsa niya pero dahil wala pa itong panukli, ang sabi niya ay mamaya na lang nito ibibigay sa kanya. Salamat, Doc. Sigurado ako makakarami ako ngayong araw dahil ikaw ang bueno man ako. Tinanguan niya lamang ito at lumabas na siya sa kwarto. Pumunta muna siya sa office niya para iwan doon ang binili niya kay Brianna at lumabas din agad siya dahil may mga patients pa siya na kailangan niyang puntahan. Malapit nang pumatak ng 7:00 ng gabi at patapos na rin siya sa shift niya nang tawagin siya ni Brianna na halos kararating lang mula sa pagtitinda kung saan-saan. 2 itim na basket na walang laman ang daladala nito at kahit medyo may kalayuan pa ito sa kanya ay napuna ni Alas ang pamumula ng pisngi nito. Tila ba nagka-sunburn ito, lalo pat napakainit ng panahon kaninang tanghali at nagtitinda ito sa tabing daan. Doc! Nagmadali itong maglakad papunta sa harapan niya. Nanatili lang siya sa kanyang kinatatayuan at hinintay niya na makalapit ito sa kanya. Mabuti na lang at naabutan pa kita, Doc. Tapos na po ba ang shift niyo? Pauwi ka na po ba? Alas nodded. Ang mga mata niya ay nanatili sa mukha nito na namumula nga. Halatang nagka-sunburn. O ano nangyari sa mukha mo? Hindi naman mapigilang tanungin niya. Inabot nito ang mukha. Nasunog po ata, Doc. Tirik na tirik po kasi kaninang araw habang naglalako ako sa tabing kalsada eh. Hayaan niyo po, mawawala rin po yan. Ganyan po talagang nangyayari sa mukha ko kapag nagbibilad ako sa araw ng matagal. Siya nga pala, Doc. Binuksan nito ang bulsa ng suot nitong shoulder bag at kinuha ang panukli sa 500 niya kanina. Ito po palang sukli niyo, Doc. Salamat po at kayo po ang buenamano ko kanina. Naubos po lahat ng paninda ko. Sa totoo nga po niyan ay kulang pa pong dala ko kanina. Kaya ang saya ko po at walang nasayang na puhunan. Tinanggap naman ni Alas ang sukli niya. Come with me. Sabi niya at nalampasan ito. Saan po, Doc? Tanong naman ni Brianna na sumunod sa likuran niya. Sa pharmacy sila pumunta at bumili siya ng naka-duty doon ng cream para sa sunburn niya. Nabigla rin si Brianna nang ibigay niya dito ang binili niyang cream. Para sa akin po yan, Doc? Gulat nitong tanong sa kanya. Hindi pa muna nito tinanggap ang cream at nanatili ito nasa ere. Ibinigay niya dito. Yes, gamitin mo para sa sunburn mo. Sunog ang mukha mo. And I'm sure na hahapdi yan. Mababawasan ng cream na to ang hapdi at makakatulong din para mabilis na mawala. Paliwanag niya. Hindi naman sa sobrang concern siya sa babae, sadyang alam niya lang na mahapdi ang sunburn dahil minsan na siyang nagka-sunburn ng malala nung nasa Boracay siya. Isa pa ay nahuhulaan niya na rin na hindi bibili ng cream of sunscreen si Brianna dahil masyado itong nagtitipid para makabili ng gamot para sa anak. Nabigla man ay tinanggap nito ang cream na ibinigay niya. Salamat po, Doc.
Tumango lamang siya ng bahagya. Good night, see you tomorrow. Paalam niya at tinalikuran na ito at tumuloy na siya sa paglakad. Naramdaman naman ni Alas na nasa kanya pa rin ang mga mata nito pero hindi niya nalang pinansin. Habang naglalakad si Brianna sa silid kung nasaan ang anak, ay tinitignan niya ang ibinigay sa kanya ni Doc Alas na cream para sa sunburn niya. Hindi niya maiwasan na magtaka kung bakit binigyan siya nito ng cream pero at the same time ay natutuwa rin siya sa pagmamalasakit nito sa kanya. Sa totoo lang dahil nga sobrang pagtitipid niya ay wala sa isip niyang bumili ito ng kahit na anong gamot para sa sunburn niya na iyon. Hahayaan niya lang sana iyon na kusang mawala. Mahal din kasi ang mga bilihin ngayon kaya hindi na siya mag-aaksaya pa ng pera para sa mga ganoong bagay. Ano yan, Bri? Tanong sa kanya ni Zoe nang makapasok na siya sa loob ng kwarto. Cream daw to para daw sa sunburn. Binigay sa akin ni Doc Alas kanina. Wow, talaga? Mabuti naman at binigyan ka niya. Baka kasi magkapekas yung mukha mo kung hahayaan mo lang ang sunburn mo. Oo nga hindi ko nga inaasahan na magbibigay siya nito. Alam mo, mabait lang talaga yung si Doc Alas, ano? Isa kaya yun sa pinakamabait na doktor dito. Kahit nga pagod pa sa trabaho, mabait pa rin siya sa mga pasyente. Sabi ni Zoe, tsaka tinulungan siya sa mga dala niya. Oo nga, mabuti na lang at siyang naging doktor na in charge kay Cloud, ano? Wika niya. Oo nga talagang binabantay niya ng maayos ang bata. Hindi niya pinapabayaan at pinapalakas niya rin ang loob ni Cloud. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit ang bilis niya nakakuha ang loob ni Cloud, ano? Tumango naman si Brianna bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Zoe. Malaking pasasalamat niya rin talaga na si Doc Alas ang naging doktor ng anak niya. Sa sumunod na araw, binisita ulit ni Alas ang mga pasyente niya. Wala pa siyang maayos na tulog dahil matapos ang shift niya kagabi. Sa halip na magpahinga siya, ay inilaan niya ang buong oras niya para pag-aralan ng research study sa US na sinabi ni Dr. Reyes. Gusto kasi ni Alas na maging familiar siya sa study na yon. Nang sa ganoon ay alam niya na kung anong uri ng sakit ang kailangan niyang hanapin. Sa ngayon ay iyon na lang talaga ang paraan para matupad niya ang pangarap niya. Kung patuloy naman siyang mag-aantay, walang mangyayari dahil batid ni Alas na gagawin niya naman ang magulang niya ang lahat para mapigilan siya. After all, iyon naman ang madalas na gawin ng magulang niya. Nang sa ganon ay mawalan siya ng choice at mag-decide siya na siya nang mamahala sa kanilang kumpanya. Pagdating ni Alas sa kwarto ng anak ni Brianna, ay ang kaibigan ulit ni Brianna ang nagbabantay dito. Ayon sa babae na nagpakilalang si Zoe, maaga raw umalis si Brianna kanina para magtinda ulit. Kamusta ng pakiramdam mo? Tanong ni Alas kay Cloud na nakahiga lang at halatang nahihirapan. Ang labi nito ay nanunuyo at sobrang putla. Ayos lang po ako, Doc. Mabuti naman, nag-almusal ka na ba? Bibigyan kasi kita ng gamot at tiyak ako na aantukin ka ulit pagkainom mo nito. Mas mabuti nang may laman ng sikmura mo bago mo inumin to at bago matulog. Opo, Doc. Kumain na po ako. Sinubuan po ako ni Ninang kanina. Mahina pa rin ang boses ni Cloud. Okay, sige. Tulungan na kitang maupo para mainom mo na itong gamot mo, ha? Sabi niya, tinulungan niya ito ng maupo sa kama. Pagkatapos ay ibinigay niya dito ang gamot na kailangan nitong inumin. Kadalasan sa mga batang pasyente niya ay takot at ayaw uminom ng gamot kaya nga usually ang mga nurses ang nag-handle sa kanila sa pagpapainom ng gamot. Lalo pat ang iba sa mga batang pasyente niya ay nagwawala talaga. Pero sa kanilang lahat ay pinakakakaiba tong si Cloud. Walang kahirap-hirap ang pagpapainom ng gamot sa batang ito. Sa katunayan ay gustong-gusto pa nga raw ni Cloud ang umiinom ng gamot para raw di masayang ang pinagpaguran ng mama nito na pagtitinda at dahil gustong-gusto rin ito na gumaling na mula sa sakit. Dahil ayaw na raw ni Cloud na mahirapan ang ina nito. Pwede ka nang matulog. Kapag may hindi ka magandang naramdaman, sabihin mo lang sa ninang mo, ha? Para ipaalam niya kaagad sa akin, okay? Opo, Doc. Salamat po. Mahinang sagot naman ni Cloud na muling nahiga. Doc? Pagtawag sa kanya ng ninang ni Cloud nung akmang aalis na siya, nilingon niya ito. May kinuha itong kung ano na nakabalot sa kulay puting plastic bag at lumapit sa kanya. What is that?
Tanong niya nang inabot nito sa kanyang hawak. Pinabibigay po pala sa inyo nung kaibigan ko, almusal niya raw po. Daan niya na rin daw po para pasalamatan kayo sa ibinigay niyong cream sa kanya kagabi. Pahayag nito. Tumango naman siya, tinanggap niya iyon. Nagpasalamat din siya dito bago tuluyan ang lumabas. Sa mini ref sa loob ng opisina niya ay doon niya pansamantalang iniwan ang ibinigay sa kanya ni Brianna. Mamayang break time niya na lang iyon kakainin. Pwede po ba makauwi na kami bukas, Doc? Tanong naman ng isang ina ng pasyente. Yes, ma'am. Sagot na naman ni Alas. Nginitian niya rin ang batang pasyente niya na nagka-dengue at ngayon ay tuluyan nang gumaling. Good job, little man. Makakauwi ka na bukas. Thank you po, Doc. Bulpang saad ng batang babae na 4 na taong gulang pa lang. Inabot niya ang ulo nito at ginulo ang buhok. Pagkatapos ay hinarap niyang muli ang magulang ng bata at sinabi niya dito na just in case magkaroon ulit ito ng sinat ay painumin lamang ng gamot na nireseta niya at panatilihin na malinis ang paligid para hindi na ulit magka-dengue ang bata. Maraming salamat po talaga, Doc. Sobrang bait at galing niyo po talaga na doktor. Ang sabi sa kanya ng ina ng bata na tinagunan niya lang ng tipid na pagngiti. Isa ito sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto ni Alas ang ginagawa niya. Gustong-gusto niya na nakakatulong siya sa mga taong nangangailangan. Gustong-gusto niya na makita ang galak sa kanilang muka, lalo na kung may gumagaling. Natapos ang shift ni Alas ng saktong 8:00 ng gabi, ngunit sa halip na umuwi na para makapagpahinga, ay nagstay pa siya sa ospital para patuloy na pag-aralan ng research na sinimulan niyang pag-aralan mula kagabi. Nang makaramdam ng pagod at lapis sa pagka-burnout, ay iniwan niya muna ang pinag-aralan niya para lumabas at makapagpahangin. Sa hallway ay nakasalubong niya si Brianna na may bitbit na plastic bag na ang laman daw ay mga gamot ng anak na ngayon lang nito nabili sapagkat ngayon na ito nakapag-ipon ng sapat na pambili. Sa ospital kasi na ito hindi pwede na pakakalahati-kalahati ang bilhing gamot. Ay Doc, akala ko po nakauwi na kayo. Wika nito. No, nag-overtime ako. Paliwanag niya. Natutulog na ba si Cloud? Sino nagbabantay sa kanya? Si Zoe po nagbabantay sa kanya, Doc. Hindi po muna kasi siya umuwi sa kanila para samahan kami. Alas nodded. Sa lahat ng mga pasyente niya, mas malapit ang loob ni Alas sa anak ni Brianna. Naaawa siya sa lagay nito dahil sa napakabatang edad ay pinahihirapan na ito ng sagot nito. Dagdagan pa ng kapos sila sa buhay. Ayusan po ba kayo, Doc? Namumutla po kayo. Masama po bang pakiramdam niyo? May bahid ng pag-aalala ang tono ng boses nito. Medyo masakit na ang ulo ko. Hindi pa natapos ni Alas ang sasabihin at nabigla noong humakbang si Brianna palapit sa kanya at inilapit ang kamay nito sa noo niya. May sinat ka, Doc. Gusto niyo po ba na ibili kita ng gamot? Nahawakan naman ni Alas ang kamay nito nung umalis na sana ito para bumili ng gamot. Nagtakang tiningnan nito ang kamay niya na nakahawak sa kamay nito. Kapag kuwan ay nagtatanaw ang mga mata na nag-angat ng tingin sa kanya. Binitawan niya ang kamay nito at humingi ng dispensa. I'm fine. Sinat lang to. Mawawala rin to maya-maya. Kailangan ko lang siguro na magpahangin. Bila nasobrahan yata ako sa pag-aaral sa bagong research, sabi niya. At bilang nag-aalala nga ito dahil may sinat, ay nag-offer ito na samahan siya kaya hinayaan niya na lang ito. Sa rooftop kung saan sila madalas ay doon sila nagtungo. Iyon ang unang beses na nakaakyat doon si Brianna kaya sobrang manghang-mangha ito sa mga city lights na natatanaw. Sobrang ganda naman dito, masaya sabi nito. I also love it here. Dito ako madalas magpunta kapag pagod o kaya naman ay nabi-burn out na ako. Sabi niya at tinulungan niya si Brianna na makaupo sa edge kung saan din siya naupo. Habang paupo siya sa may tabi nito ay bigla ito nagsalita. Alam niyo ba, Doc? Noong una ang akala ko ay wala kang kahit na anong problema. Ha? Why naman? Kasi palagi po kita nakikita na nakangiti pag may kausap kayong patient. O di naman kaya ay magulan ng mga pasyente ninyo. Tulad ko. It's my job. Alam ko nahihirapan sila.
At hindi ko maaaring dagdagan yon kung sisimangot ako habang kausap ko sila. But it also depends on the situation. Paliwanag niya bago itinukod ang isa niyang kamay at pinagmasan niya ang neon lights. Sa bagay, kahit papaano nga po ay nababawasan ang pag-aalala namin at nakakagaan din ang loob kapag nakangiti kayong mga doktor sa tuwing kinakausap niyo kami mga magulang ng pasyente. Ang ibig po kasing sabihin nun para sa amin ay wala kayong masamang ibabalita, sabi ni Brianna. Ibinaling naman ni Alas ang tingin niya dito at nakitang nakapikit na ang mga mata nito at ninanamnam ang malamig na simoy ng hangin na humahalik sa balat at sa mukha nito. Alam niyo, Doc, masaya po ako na mas pinili niyo pong magstay dito kaysa umalis tulad ng ibang doktor. Kasi isa po kayo sa mabait at magaling na doktor. Sobrang komportable po sa inyo ng anak ko. At isa pa, inaalagaan niyo po talaga siya ng maayos. Di ko naman pinili na manatili sa ospital na to. Tapat niyang saad kaya napatingin sa kanya si Brianna. Siya naman ay nag-iwas ng tingin at tumanaw sa malayo. Isang malalim na buntong hininga rin ang pinakawalan niya. Katulad ng mga ibang doktor, gusto ko na rin sanang makaalis dito at malipat sa mas malaking ospital para mas maraming mga opportunities para matupad ko rin ang pangarap ko. It's just that kahit anong sikap ko ay walang nangyayari. Bakit po, Doc? Ano pong problema? Ako na lang naiwan sa mga kabatch ko na resident doctors. Karamihan sa kanila ay sa kilalang ospital na sa iba't ibang bansa nagtatrabaho. Ang ilan naman ay matataas na rin ang posisyon. Samantalang ako, at nananatili lang dito. May kulang pa yata sa performance ko na gusto nilang makita kaya hindi ako makaalis-alis dito sabi niya. Which is why I'm working and studying hard. So I can leave this place soon. Ganun po ba? May himigan naman ang lungkot sa tono ng boses ni Brianna. Pero nagawa pa rin ito na ngumiti sa kanya. Sana po'y magtagumpay kayo, Doc. Kung ano man pong mga pangarap ninyo sa buhay, sana po'y makamit ninyo ang lahat ng yon. Deserve niyo po makamit ang anuman po na inaasam ninyo dahil isa po kayong mabuting tao. Siya naman ay napangiti rin sa sinabi nito. Salamat, Brianna. Nang gabing yon sa hindi mo ipaliwanag na dahilan ang pakiramdam ni Alas ay nabawasan ang bigat ang nadarama niya sa kanyang dibdib habang magkausap silang dalawa. Siguro dahil nga sa napaka-positive nito sa buhay, nadamay na rin siya sa pagiging positive nito. Autoimmune? Severe disease. Nasa kalagitnaan ng pag-aaral si Alas nang bigla na lang sumagi sa isipan niya ang anak ni Brianna. Ngayon ay naisip niya ito, ang bata nga na iyon ay mayroong kakaibang sakit. Sakit na sobrang rare at halos hindi pa magawang ipaliwanag ng mga eksperto. Sa kanyang naisip ay bigla siyang tumayo. Iniwan niya ang mga binabasa niya at basta niya na lang nakinuha ang susi ng kotse at lumabas ng kondo. Hating gabi na ngunit heto siya at nagmamaneho patungo sa ospital. Gayong dapat ay mamayang alas 7 pa ng umaga ang start ng shift niya. Pagdating niya sa ospital ay madaling-madali siya. Hindi niya na nga napansin ang pagbati sa kanya ng ilang empleyado na naka-duty ng mga oras na yon. Diretso siya sa kanyang opisina at hinanap niya ang records ng anak ni Brianna. Nang mahanap ay naupo siya sa isang office chair at pinag-aralan ang file. Cloud's symptoms seemed bafflingly complex. Alas had a hunch, a gut feeling that this could be it. The case that could change everything. Sa tingin ko, ikaw nga talagang hinahanap ko, Cloud. Ikaw ang makakatulong sa akin. And I'm pretty sure we're going to help each other. Nakangiti niyang sabi at ang pagod at andok na nararamdaman ay nawala na ng mga sandaling yon at ang tangi niya na darama ay saya at pag-asa na sana ay ito na nga iyan. Ang magiging sagot sa lahat ng problema niya. Sa pag-start ng shift niya kahit wala pa siyang tulog ay sobrang energetic na ni Alas. Matapos niyang magawa ang lahat ng kailangan niyang gawin at matapos niyang sabihan na dumating na si Dr. Reyes, ay agad siyang nagtungo sa office nito para sabihin ang nalaman niya at ang result ng pag-aaral niya sa research na sinabi nito sa kanya at in-advise sa pag-aralan niya.
I think I've found it, Doc. Alas announced breathlessly, laying out the details of the patient's condition. It's rare, it's complicated, and it's the criteria for the study in the US. If we can get this patient on board and present the case. Dr. Reyes listened intently, nodding as he spoke. It's promising. Pagsang-ayon naman ito at napangiti. But it won't be easy. You'll need approvals, funding, and convincing the patient to participate. Muling nalaglag ang balikat ni Alas dahil sa sinabi ni iyon ni Dr. Reyes. Nang mapansin na tila pinanghinaan ulit siya ng loob, ay isinandal nito ang likuran sa sandalan ng kinauupuan. But don't worry. I see so much potential in you. Alam kong magiging isang magaling kang doktor. May tiwala rin ako sa iyong kakayahan. So I'm going to help you with that. Labis na saya at pasasalamat naman ni Alas sa sinabing iyon ni Dr. Reyes. Ngayon ay nakakatiyak siya na malapit na nga niyang matupad ang lahat ng pangarap niya. Hindi lamang iyon win-win situation para sa kanya, kundi pati rin sa mag-ina. Ngunit noong akala niya ay okay na at maaari niya nang kausapin si Brianna na pumayag ito sa gusto niya, ay nagkaroon na naman ng panibagong problema. Lumala ulit ang sakit ni Cloud. Nawala nito ng malay, mabuti na lang ay bumalik din kaagad ang ulirat nito. Ganun pa man ay mas lalong nag-alala at natakot si Brianna. Kahit si Alas ay nakaramdam ng takot at labis na pagkahabag para sa kaawa-awang bata. Ano bang pinaplano niyo ngayon, Alas? Seryosong tanong kay Alas ng kaibigan niyang si Blade. Nasa isang cafe sila ngayon at matapos niyang ipaliwanag sa kaibigan ng tungkol sa US research at sa batang pasyente niya na may ganoong sakit, ay na-curious ito sa plano niyang gawin. Kailangan ko mapapayag ang kanyang ina. This is going to be a win-win situation for the both of us. Matutulungan nila ako na matapos ang residency ko. At may ipapagamot naman ang anak ng libre. Then, after that, kailangan mo silang madala sa US. At alam ko na alam mo na hindi ganong kadali ang proseso nun unless sinadya ni Blade na bitinin ang sasabihin niya. Unless pakasalan ko ang ina ng bata. At mag-apply siya for a spousal visa and petition with the US authorities. Proving our marriage is legit and all that. Patuloy niya sa sasabihin ng kaibigan na tumango-tango. Dual citizen kasi si Alas dahil sa US siya pinanganak, kaya isa yon sa paraan. Exactly! Yun ang pinakamadaling paraan. Pero alangan naman na hingin mo sa ina ng bata na asawahin mo siya at sabihin na, oh, pakasal muna kami. Balik ko na lang siya sa'yo kapag natapos ang residency ko. She's a single mother, so nagkibit-balikat siya. Tsaka lahat handa niyang gawin para sa nag-iisa niyang anak. Kung alam mo lang kung gaano siyang kabuting ina sa bata. She's someone you would admire as well. Patuloy niya sa sasabihin kung kaya'y napatangu-tangu na lang sa kanya si Blade. Nakatitig pa ito sa kanya na para bang may kung anong iniisip. Then, I think you can convince her to marry you. Madali lang naman na mag-file ng divorce. I can use my connection para kilalanin ng US ang kasal niyo kasi doon pang legal na divorce. Sabi naman ni Blade. Yes, that's actually what I'm thinking too. Kung ipapaliwanag ko ang lahat kay Brianna, I'm sure makukumbinsi ko siya. Alam ko rin na matutulungan mo ko. I'm your only best friend after all. Kapag kasal na kami, makakapag-apply na siya ng visa and all the necessary documents. Tumangu-tangu naman si Blade. But that's a lot of paperwork. There's also going to be an interview. You've got to convince them you two are real deal, you know? Show them that you two are not just in for the visa. Ngayon pa lang, alam na ni Alas na magiging nakakapagod ang process pero handa niyang gawin ang lahat. Lalo pat sa paraan na ito ay matutulungan niya rin si Brianna na maipagamot ang anak. Sa ngayon, ang kailangan niya munang gawin ay ang makumbinsi niya si Brianna at ipaliwanag ang lahat ng kailangan nitong malaman.
Samantalang sa loob naman ng isang maliit na silid sa ospital, kung saan walang aircon at may maliit namang electric fan na nasa loob si Brianna, kinakausap niya ang kanyang nag-iisang anak na nakahiga sa kama, habang ang ninang nito na si Zoe ay nasa mahabang sofa at silang dalawa ang pinagmamastan. Mamamatay na raw po ba ako, sabi ng doktor, Mama? Mahina ang tanong ng boses ni Cloud sa kanyang ina. Mahina ang boses nito at pareho sila ni Zoe na natigilan dahil hindi nila inaasahan ang tanong na iyon ni Cloud. Hindi anak, huwag ka magsasalita ng ganyan. Ang sabi ng doktor ay gagaling ka pa naman daw kaya huwag ka mag-alala. Sagot naman ni Brianna sa anak, kahit pa maging siya ay pinanghihinaan na rin ang loob. Pero Mama, hindi ka po ba nahihirapan? Narinig ko po ang matandang doktor kanina at sinabi niya po na malaking halaga daw po ang kailangan natin para mapagamot ako. At dahil daw po wala pong lunas ang sakit kong to dito sa Pilipinas, hindi po ba mas lalo ka pong mahihirapan? Naluluha naman si Brianna sa sinabi ng anak. Huwag kang mag-alala tungkol sa bagay na yan, anak, ha? Ako nang bahala sa lahat ng yan. Basta, ang pangako sa iyo ni Mama ay gagaling ka. Lahat ng paraan gagawin ko para gumaling ka lang. At ngumiti na ang anak sa kanya. Salamat po, Mama. Sa totoo lang, hindi din naman alam ni Brianna kung anong paraan pa ba ang gagawin niya. Hindi niya alam kung saan pa ba siya kukuha ng pera para sa pagpapagamot sa kanyang anak. Buon na siya ng utang at ang kita niya sa pagtitinda na kung ano-ano ay hindi na sapat. Kanina ay binisita sila ng isang matanda at magaling na doktor na nagpakilala na mentor daw ni Alas. Ipinaliwanag nito sa kanya ang tungkol sa sakit ni Cloud. Nabanggit nito na sa ngayon ang alam nitong bansa na maaaring makapagbigay ng lunas sa sakit ng anak ay sa Amerika. Subalit bago mangyari yon ay kailangan niya ng sobrang laking halagang pera at hindi niya alam kung saan siya kukuha ng malaking perang yon. Kahit nga siguro ibenta niyang sarili niyang pure kahit pa ang kaluluwa niya mismo ay hindi pa rin magiging sapat para makalikom siya ng malaking halagang pera. Ngunit ayaw niya naman mawala sa kanyang anak. Si Cloud na lamang ang tanging meron siya at hindi niya na alam kung ano pa bang mangyayari sa kanya kung mawawala man ang anak niya. Naiisip niya pala ang pakiramdam niya ay pinapatay na ang kanyang sarili. Habang naglalakad si Brianna sa hallway ay walang tigil sa pag-agos ang kanyang luha sa kanyang mga mata. Brianna? Gulat na tawag sa kanya ni Alas nang makita siya nito na tila wala sa sarili habang naglalakad. Brianna, where are you going? Tinakbo nito ang distansya nilang dalawa at tinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Why are you crying? Ano nangyari? Puno ng pag-aalala ang tono ng boses ni Alas. Kailangan ko pong magtinda. Maghahanap na rin ako ng trabaho. Basag na basag ang boses ni Brianna at kitang-kita sa kanyang mga mukha at sa kanyang mga mata ang labis na pagod. Magtitinda ka? But it's already 1 a.m., Brianna. Bukas ka na magtinda. Magpahinga ka na lang muna. Umiling-iling naman si Brianna. Hindi pwede. Kailangan ko magtinda. Kailangan ko makaipon ng pera para sa anak ko. Mas lalong dumami ang luha sa kanyang mga mata. Kailangan ko siyang maipagamot. Hindi ko kaya kung may masama ulit na mangyari sa anak ko. Kaya kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko makaipon ng sapat na pera para madala ko siya sa Amerika. Kahit hindi na ako matulog, gagawin ko para sa anak ko. Kaya bitawan mo na ako. Bitawan mo ako, Alas. Kailangan ko pong magtinda. Akmang lalampasan na ni Brianna ang doktor, subalit hinawakan nito ang kamay niya at bigla siyang hinapit pabagsak sa dibdib nito. Sinubukan ni Brianna na kumawala mula sa pagkakayakap nito, ngunit nanatiling mahigpit ang yakap sa kanya ng doktor at pilit siyang pinakalma. Bitawan mo ako, sabi. Kailangan ko magtinda. Kailangan ko makapag-ipon ng pera para sa anak ko. Iyak siya ng iyak. Binuhos niya ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Nasusuntok niya na sa dibdib ang doktor na hinahagot ang likuran niya para pakalmahin siya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na alam kung paano ko maipapagamot ang anak ko. Ano pa bang kailangan kong gawin? Bakit kailangan ganito? I can help you.
Diretsong sinabi ni Alas, matutulungan kita na maipagamot ang anak mo. Ako makakatulong sa iyo, Brianna. Kumuwala siya mula sa pagkakayakap nito at tumingin sa mukha ng doktor. Ha? Paano? Marry me. Ano? Kung pakakasalan mo ako ay matutulungan kita sa pagpapagamot kay Cloud. Madadala mo siya sa Amerika. Ipinaliwanag sa kanya ni Alas kung bakit kailangan niya pa itong pakasalan muna. Kahit ang tungkol sa research at tunay nito na motibo kung bakit gusto nitong dalhin sila sa US ay ipinaliwanag at inamin din ito sa kanya. Sa tingin niya ay ang lahat-lahat ng mga impormasyon na kailangan niyang malaman ay sinabi at ipinaliwanag din ito sa kanya. At ang sabi ng Brianna ay ang lahat-lahat ng paraan ay nakahanda siyang gawin para sa kanyang anak. Kaya hindi niya na kailangang pag-isipan ng matagal ang tungkol sa bagay na iyon. Para sa lalong madaling panahon ay muumpisahan na ang pag-process sa visa application nila. Pumayag na siyang maikasal kay Alas sa lalong madaling panahon. Cloud, anak, may sasabihin sana kami ni Doc Alas sa'yo. Wika ni Brianna sa anak na nakaupo naman sa kama at nilararo ang isang maliit na toy car. Ano po yon, Mama? Kasi anak, kami ng Doc Alas mo, nagdesisyon kami na magpakasal. Alinlangan niyang pagtatapat. Ang akala ni Brianna ay hindi matutuwa ang anak sa sinabi niya. Ang akala niya ay magagalit ito dahil noon pa man ay ayaw nitong magkaama, ngunit sa halip na makita ang galit sa mukha ng anak ay napuno iyon ng galak. Talaga po, Mama? Magpapakasal po kayo, yay! Ang ibig sabihin po nun ay magiging papa ko na po si Doc Ace. Noon niya lamang narinig na ganong kasigla ang boses ng anak. Yes, magiging papa mo ako. Si Alas na sumagot. Lumapit ito sa tabi ni Cloud at naupo roon. Pumapayag ka ba na maging papa mo ako, Cloud? Opo naman, Doc. Gustong gusto po kitang maging papa. Masayang sagot naman ni Cloud. At sa labis na tuwa ay napayakap pa kay Alas na mas lalo namang napangiti at niyakap din si Cloud pabalik. Pwede na po ba kitang tawagin na papa, Doc? Oo naman. Pwede mo akong tawagin papa. Sagot naman ni Alas kaya naman mas lalong natuwa si Cloud. Si Brianna rin ay nakaramdam ng saya dahil hindi na naman naging problema sa kanyang anak ang pagpapakasal nilang dalawa ni Alas. At sa halip ay natuwa ito. Ilang araw nga lamang mula nung pumayag siya na maikasal sila, sa mismong ospital ay nangyari ang kanilang kasal. Mas gusto niya kasi na roon na lang sila ikasal para maging saksi pa rin ang kanyang anak dahil ayon kay Alas ay hindi pa ito maaaring lumabas. So, kasal na kayong dalawa ngayon, sabi ni Blade na kaibigan ng kanyang asawa. Congratulations, you too. Sana maging masayang pagsasama ninyo bilang mag-asawa. Pribado ang naging kasal nilang dalawa. Tanging si Dr. Reyes, Blade, Zoe, Judge, at si Claude lang ang saksi sa kanilang kasal. Hindi nga siguro alam ng ibang staff ng ospital na may ikinakasal sa loob ng isa sa mga silid ng ospital. Maraming salamat sa tulong mo, Sir Blade. Magalang na wika naman ni Brianna. You're welcome, Mrs. Delgado. Talagang mas hinighlight pa nito ang pagbanggit sa Mrs. Delgado. Pwede kang maging less formal sa akin. You're my best friend's wife. Kaya kumare na rin kita. Matapos ang kasal ay nagpaalam ding agad sa kanila si Blade dahil kailangan daw nito na asikasuhin ang marriage contract na lang dalawa. Naiwan sa loob si Dr. Reyes na kinakausap at binabati silang dalawa. Kung kailangan nyo ng tulong, tandaan nyo na nandito lang ako. Huwag kayong mahihiya sa akin. Ang sabi sa kanila ni Dr. Reyes na ipinagpasalamat naman nilang dalawa. Kinagabihan matapos ang kasal ay walang honeymoon na naganap o kung anumang mga gawain na tulad ng pangyayari sa mga bagong kasal. Sa halip, pinag-usapan nila ang mga bagay na kailangan nilang gawin. Ipinaliwanag sa kanya ni Alas ang steps para makakuha sila ng visa. May interview at meetings daw sila na kailangang atenan at kung ano-ano pa.
Sabi ni Alas, kung normal procedure, ay aabutin yun ng mahigit 1 buwan pero dahil tutulungan naman sila ng kaibigan nito, posible nga mga ilang linggo lang ang kailangang abutin as long as mapatunayan na kasal nga sila. Dahil mahal na lang isa't isa at hindi lang visa ang kanilang habol. Kailangan lang talaga nila na maging patient pagdating sa bagay na yon dahil hindi talaga iyon madali. Si Dr. Reyes naman ay nakikipag-ugnayan na rin sa mga researchers sa USA tungkol sa case ng isang patient na kailangan nila para sa kanilang study. Ganun pa man, ang pakiusap ni Alas ay wag muna daw ipapaalam sa lahat ang tungkol sa nahanap nito na patient case dahil baka malaman daw ng mga magulang niya at muli na naman nilang pigilan. Mas mainam daw na sila na lang daw muna nakakaalam. Mabuti na lang at may mga koneksyon din si Dr. Reyes at ayon kay Alas ay gagawin daw nito ng paraan ang pakiusap niya. Ang magulang ko ang laging pumipigil sa pagtupad ko sa mga pangarap ko sa buhay. Dahil ang gusto nila ay hindi ko ituloy ang pagiging isang doktor ko at mag-focus na lang sa aming kumpanya. So I'm sure na sa oras na malaman nila ang tungkol sa ating pagpapakasal at ang sadya natin na makakuha ka ng visa ay gagawin ulit nila ang lahat ng paraan para hindi yun matuloy. Seryosong paliwanag sa kanya ni Alas kaya napatangu-tangu siya. Ngayon ay malinaw na kay Brianna ang tungkol sa issue nito sa mga magulang dahil ipinaliwanag na ni Alas ang lahat-lahat sa kanya. Alam ko na anumang sandali ay malalaman nila ang tungkol sa atin. Dahil lagi nila akong pinapabantayan. Kaya naman hindi nila maaaring malaman na ikinasal na tayo dahil sa ating mga naging usapan. Hindi nila maaaring maraman na hindi natin mahal ang isa't isa. Kaya kung pwede magpanggap tayo na mahal natin ang isa't isa, kailangan natin na mapaniwala mga magulang ko na ikinasal tayo. Hindi lang dahil sa visa kundi dahil mahal natin totoo ang isa't isa. Tumango naman si Brianna. Naunawaan niya kung ano ang ibig nitong sabihin. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko at pangako na gagawin kong lahat para hindi sila magduda sa ating dalawa. Alas smiled a little. Salamat, Brianna. Since plano nga nila na pagmukain na makatotohanan ng kanilang kasal, bago pa man malaman ng magulang ni Alas ang tungkol sa kanila, ay nag-isip na agad sila ng kwento. Mula noong mag-start si Alas ang residency sa ospital na ito, 2 taon ang nakakaraan. Nang naging doktor siya, kaya ang plano nila ay sabihin sa magulang ni Alas na na-fall sila sa isa't isa sa bawat araw na nagkikita at nagkakausap silang dalawa. In that way, mas tunog makatotohanan pa. Mama, nasan po si Papa? Tanong ni Cloud habang kinakain ang binigay niya dito na slice na mansanas. May trabaho ang papa mo, anak. Mamaya pa siya pupunta dito. Sabi niya at iniligpit ang mga damit ni Cloud na nilabhan kahapon ni Zoe. Pagdating po ba mamaya ni Papa, iinom po ulit ako ng gamot, Mama? Tanong ulit ni Cloud. Oo, anak. Kailangan mo yon para mas lalo kang maging malakas. Hindi ba't ang pangako sa'yo ng Papa mo kapag tuluyan ka ng gumaling at pwede ka nang makalabas-labas ng ospital ay dadaling ka niya sa Disneyland? Makikita mo na rin ang paborito mong Disney characters. Bumiti si Cloud at tumango-tango. Opo, Mama. Kaya magpapagaling po ako kasi nag-promise po ako sa inyo ni Papa. 2 araw pa lang ang lumilipas mula nang ikinasal silang dalawa ni Alas, ngunit pansin ni Brianna sa anak na tilay mas sumigla ito. Gustong-gusto kasi talaga ni Cloud na maging papa si Doc Alas. Una pa lang ay pansin niya nang malapit si Cloud sa doktor kaya nung ikinasal sila at naging papa na nga nito ang doktor ay mas naging masaya at masigla si Cloud na ikinatuwa niya naman na makita. Bigla namang bumukas ang pinto at pumasok sa loob si Alas na naka-lab coat at may bitbit na 3 paper bag. Hello babies! Ang masayang pagbati nito sa kanila. Papa! Masayang tawag naman ni Cloud. Hello baby ko! Lumapit si Alas kay Cloud na nakadipa at gustong mayakap ang ama. Kumain ka na ba? Tanong ni Alas habang nakayakap pa rin si Cloud dito. Opo Papa, tapos na po. Very good. May dala ako para sa inyo ng mama mo. Nagtataka na sinilip naman ni Cloud ang laman ng paper bags. Ano po yan? Food and toys. Kinuha naman ni Alas ang laman na laruan ng paper bag.
Ikinatuwa naman ni Cloud ang bagong laruan na ibinigay dito ni Alas. Si Alas naman ay nilabas na ang pagkain na dala para sa kanila. Nilapitan na rin ito ni Brianna para tulungan. Hindi ka na dapat nag-abalang bumili ng lahat ng to, sabi ni Brianna sa asawa. Iniutos ko lang yan kay Blade na bilhin at dalhin dito. Since may pinapipirmahan din siya sa akin na documents. Alam kong hindi ka pa kumakain kaya pinabili ko yan. Sagot naman ni Alas, pagkatapos ay inabala ng sarili kay Cloud. Kailangan din kasi nito na umalis agad dahil nasa duty pa ito. Inom ka ng gamot mo para maging masigla ka na ulit, okay? Kausap ni Alas kay Cloud. Tumangutang naman ang bata kaya tinulungan nito ni Alas na makaupo na maayos para mainom nito ang gamot. Hindi nga namalaya ni Brianna na nakatitig na pala sa kanya ang dalawa na para bang talagang tunay na mag-ama. Napaka-gentle ni Alas ang pagdating kay Cloud at ang anak niya naman ay napakamasunurin din kay Alas. Aalis ka na po agad? Nalulungkot pang tanong ni Cloud kay Alas matapos nito makainom ng gamot at magpaalam ng kailangan niya ng umalis. Oo anak may work pa kasi ang papa. Naka-duty na ako. Pero babalik ako dito mamayang gabi kapag natapos na ang duty ko. Paliwanag ni Alas. Nalulungkot man ay tumango ito. At si Cloud naman ang inabala na rin ang sariling paglalaro. Hinarap niya si Alas at nginitian ng bahagya. Balik ako mamaya. Kumain ka na. Pagtungo lang din ang isanagot niya kay Alas at pinagmasa nitong lumabas ang kwarto. Katulad ng mga sinabi ni Alas ay pinagtawanan nga nito ang pagiging asawa sa kanya. Paano raw ginagawa ng isang tunay na mag-asawa? Ang akala nga niya ay balak na itago ni Alas sa mga kalabaho nito ang tungkol sa kanila, ngunit ipinaalam din pala nila ito sa kanya. Aalis ka na po agad? Nalulungkot pang tanong ni Cloud kay Alas matapos nitong makainom ng gamot at nagpaalam ng kailangan niya ng umalis. Oo anak may work pa kasi si Papa, naka-duty pa ako. Pero babalik ako dito mamayang gabi kapag natapos ng duty ko. Paliwanag ni Alas. Nalulungkot man ay tumango-tango si Cloud at inabala na rin ng sarili sa paglalaro. Hinarap siya ni Alas at nginitian ng bahagya. Balik ako mamaya kumain ka na. Pagtango na lang ay sinagot niya kay Alas at pinagmasa nitong lumabas ang kwarto. Katulad nga ng sinabi ni Alas ay pinangatawanan din ito ang pagiging asawa sa kanya. Para raw magmukhang makatotohanan ng kanilang pagpapakasal ay ginagawa nito ang ilang mga bagay na ginagawa ng isang tunay na mag-asawa. Ang akala nga niya ay balak na itago ni Alas sa mga katrabaho nito ang tungkol sa kanila, ngunit pinaalam din pala nito sa kanila. Habang nakaupo naman si Brianna sa sofa ay may munting ngiti sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ng anak na mahimbing na natutulog at yakap-yakap ang ibinigay na laruan ni Alas. Ngayong araw lang ata siya nagstay dito sa gilid ng anak. Ang sabi kasi sa kanya ni Alas ay huwag na siyang magtitinda dahil baka raw hinayaan lang siya nito na magtrabaho sa ilalim ng tirik na araw sa halip na alagaan ng anak na may sakit. Aaminin ni Brianna na nakakaramdam siya ng init sa kanyang puso habang iniisip iyon si Alas. Kahit pa ikinasal na sila na hindi nila mahal ang isa't isa at sa oras na nagtagumpay na sila sa mga gusto nilang mangyari kung kaya sila ikinasal ay mag-i-end din ang kasal-kasalan nilang ito. Hindi maitatanggi na masaya siya sa mabuting na idudulot ni Alas sa kanila, lalo na sa anak niya. Ang akala kasi ni Brianna ay wala nang lalaki makakapasok pa sa buhay niya. Ang akala niya ay silang dalawa na lang ng anak niya ang laging magiging magkasama at magiging magkakampi. Walang ama si Cloud. Hindi na nakilala ni Brianna ang ama ng kanyang anak. Kahit pa ang mukha nito ay hindi niya rin nakita. Noong siya'y 19 na taong gulang pa lamang ay ibinenta siya ng kanyang tiyahin. Hindi niya alam kung magkano ang halaga ng pagbenta nito sa kanya, ngunit sigurado siya na hindi iyan tataas sa 10,000. Ginawa lang yan ng tiyahin dahil gusto nito na mawala na siya sa buhay nila. Hindi naman alam ni Brianna kung anong klase ng mga tao ang bumili sa kanya noon. Pero ang ginawa nila ay ikinulong siya sa loob ng isang silid. Pagsuot ng mask ay may isang lalaki silang pinasok sa loob ng silid kung nasaan siya.
Katulad niya ay may mask din ang taong yon. Hanggang sa may nangyari na nga sa kanilang dalawa. Ang sabi lang sa kanya ng lalaking umangkin at nakakuha sa kanyang pagkaberhen, kailangan ito na gawin yon para sa scholarship. At si Brianna naman ay pumayag na maangkin ito dahil nangako ito na after ng gabing yon ay papalayain siya nila. Tinupad nga nito ang tungkol sa usapan nila na pagpapalaya sa kanya at matapos ang gabing yon ay wala na ulit nagparamdam sa kanya. Wala na rin siya naging balita tungkol sa mga tao na bumili sa kanya. Hanggang sa 2 buwan matapos ang lahat ng yon ay nalaman niya na siya ay nagdadalang tao pala. Habang nagtitinda siya ng kung ano man sa tabing daan ay nawalan siya ng malay. Tinulungan siya ng isang babae na kalaunan ay naging matalik niya ring kaibigan, si Zoe. Dinala siya nito sa ospital at doon ay sinabi sa kanya ng doktor na siya ay nagdadalang tao. Kahit pa nga ang anak niya ay bunga ng isang hindi magandang pangyayari sa kanyang buhay, minahal at tinanggap niya ito ng buong buo. Higit pa sa sarili niya. Mula nga noon ay mag-isa niyang pinalaki ang kanyang anak. Mag-isa niyang tinaguyod ang kanilang mga pangangailangan at ang dagok sa kanilang buhay ay mas lalo pang nadagdagan ng mag-4 na taong gulang na ang kanyang anak at nag-diagnose itong may autoimmune disease na hanggang ngayon ay hindi pa rin malaman ng lunas. Tulog na pala siya, sabi ni Alas na nakapasok lang sa loob ng kwarto. Ngayon lang siguro natapos ang shift nito kaya ngayon lang ito nakabalik sa kwarto. Nakasuot pa rin ito ng lab coat at may specs ding suot. Kanina ay hindi pa kinaya ni Cloud ang labis sa antok matapos makainom ng gamot kung kaya hindi na rin ito naantay pa si Alas. Kahit pa ang sabi nito kanina ay aantayin nito ang papa nito. Inaantok pagkatapos niyang uminom ng gamot. Sabi niya naman at pinagmasdan si Alas na lumakad papunta sa tabi ng hinihigaan ni Alas. At nang makitang pawis na pawis ito kahit pa nakatapat naman ng electric fan ay pinunasan nito ang noo ni Cloud. Masyadong mainit ang panahon ngayon kahit paggabi. Bukas na bukas ipapalipat natin siya sa isa sa mga private room nang sa ganon na hindi siya gaano mainitan. Hindi pa raw ata makakabitan ng aircon to dito Sabi ni Alas. Kahit hindi na, masyado nang malaking kailangang bayaran kung doon pa. Sabi niya naman. It's okay, I'll handle everything. Maya-maya pa ay lumapit ito sa sofa at hinubot ng suot na lab coat. Halata ang pagod sa mukha nito at naupo siya sa sofa. Isinandal ang likod sa sandalan at pinikit ang mga mata. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong niya dito. No, may kailangan akong asikasuhin mamaya Inaantay ko lang si Doc Reyes. Pagod pa rin ang sagot nito. Tumango naman si Brianna at nagsali ng tubig sa baso para ibigay dito. Tinanggap naman iyan ni Alas at nagpasalamat sa kanya. Oh, by the way Brianna, can I call you Love? Napaubo pa siya sa bigla nitong tanong at muntik niya pang mabitawan ng pitchel na hawak. Napamulat naman si Alas at taga na hinagod ang likuran niya. Are you okay? Mahihimigan ang pag-aalala sa boses nito. Tumango siya at naubo-ubo ulit. Oo, medyo nabigla lang ako sa sinabi mo. Oh, I'm sorry. Ayos lang. Nang kumalma na siya ay naupo na ulit sila sa couch at ipinaliwanag na rin ni Alas sa kanya ang dahilan kung bakit tatawagin siya nitong Love. Ang sabi nito, parang mas kapanipaniwala raw ang pagpapanggap nila na mahal nila ang isa't isa kung may tawagan sila sa isa't isa na tulad ng ibang mga normal na married couple. Anong mas prefer mo ba? Love, hon, babe, sweetheart? Tanong ni Alas na mas lalo lamang nagpainit sa kanyang pisngi. Paano ba naman? Tila ba napaka-formal lang para dito ng tanong nito samantalang siya ay flustered na flustered. Hindi ko alam, ano ba dapat? Saan niya naman? Tingin ko mas okay kung love. Tingin mo rin ba? Love? Love. Love. Paulit-ulit niyang sinambit iyon para malaman kung tunog natural ba yon para sa kanya. Si Alas naman ay nakatitig lang sa kanya. Oo, tingin ko nga mas okay nga ang love. Okay then. Mula ngayon, we're going to call each other Love. Tumango naman si Brianna na hindi malaman kung magagawa niya ba talagang masanay na tawagin ng doktor ng kanyang anak na ngayon ay asawa niya na sa endearment na napili nila.
Ngayon pa nga lang ay para bang hirap na siyang ma-imagine na iyon ang magiging tawag niya dito. Nagiinit ang buong mukha niya sa iniisip niya pa lang. Bigla ring nag-ring ang cellphone ni Alas na nasa loob ng bulsa ng suot nitong slacks. Kinuha nito iyon at sinabing dumating na raw si Dr. Reyes at kailangan na nitong umalis para makapag-aral na sila. Good night, love. Ngumiti pa sa kanya si Alas. Iyong ngiti na maging ang mga mata nito ay nakangiti na rin at litaw na litaw ang dimples nito na hindi naman ganong kalalim at hindi rin mapapansin kung hindi ito nakangiti. Dahil doon ay agad na nagwala ang tibok ng puso niya at mas lalo pang nag-init ang kanyang mga pisngi. Nanatiling nakatayo naman si Alas sa kanyang harapan na para bang nag-aantay ito ng kung anong isasagot niya. Inilihis naman ni Brianna ang kanyang tingin at napatikim din siya sa kanyang sarili. Good night, love. Para bang nahihirapan pa nga siyang banggitin ang salitang love na yon. I'll see you tomorrow. Paalam nito, tuluyan na ring lumabas ng kwarto. Nang makaalis ay napasapo na lang si Brianna sa kanyang dibdib at nagtaka kung bakit gano'n na lang kabilis ang tibok ng puso niya. Katulad nga ng kanilang inaasahan, hindi nagtagal ay nalaman din ng mga magulang ni Alas ang tungkol sa kanilang kasal. Kanina nga ay bigla na lamang itong bumulaga sa kanila. Buti na lang at kasama nila sa kwarto si Alas noong dumating ang mga magulang nito dahil gusto raw sila nitong makilala. Totoo nga pala talaga ang sinabi ni attorney. Ikinasal ka nga talaga sa ina ng pasyente mo. Wika ng aristokratang matanda na sa tingin ni Brianna ay nasa mid-50s na pero bakas pa rin ng taglay na kagandahan. You didn't even invite us. Hindi mo walang pinaalam sa amin ng iyong ama na magpapakasal ka na pala, Alas. Nanatili namang tahimik si Brianna. Nasa tabi lang siya ni Alas na baka sa itsura ang hindi pagkatuwa. Na narito ang magulang nito. Bakit nandito kayo, Mom, Dad? Malamig na tanong ni Alas sa mga magulang. Hindi na ito nag-abala na subukan pagtakpan ang pagkadisgusto nito sa mga dumating na mga magulang. Masama bang makilala namin ang asawa at anak ng aming nag-iisang anak? Tanong naman ng ama ni Alas na mapapansin ang malaking pagkakahawig kay Alas. Para nga itong older version ni Alas. So, ito na palang magiging apo ko. Nilapitan ng ama ni Alas na si Rover si Cloud na nasa kama. Nagtatakang tiningnan ng mga magulang ni Alas. I was expecting more from you, Alas. Hindi naman namin akalain na bibigyan mo kami ng mommy mo ng apo pero anak pa ng ibang tao. Napakagat pa si Brianna sa ibaba niyang labi. Si Alas naman ay galit na galit sa sinabi ng ama nito. Sa kabila noon ay pinakalma ito ni Brianna. Nakikinig sa kanila si Cloud at ayaw niya na mag-away ang mga ito sa harapan ng anak niya. Hinawakan niya ang kamay ni Alas nang sa ganon ay kumalma ito ng bahagya at iyon naman ang may napansin ng ina ni Alas. Mom, Dad, hindi ako nakiusap sa inyo na pumunta kayo dito. Kayo ang bigla-bigla na lang dumating. Kaya sana ay respetuhin niyo ang mag-ina ko. Hindi nagtaas ng boses si Alas, subalit naroon ang banta. Respect? Sarkastik ang tawa ng ama ni Alas. Gusto mo na respetuhin namin ang mag-ina mo? Kung kami mismo ng mami mo hindi nyo nire-respeto? Hindi nyo man lang pinaalam sa amin na ikakasal ka na pala. Nalaman na lang namin sa ating abogado na ikinasal ka na pala. Calm down, honey. Pagpapakalma ng ina ni Alas sa asawa. Lumapit din ito sa tabi ni Mr. Delgado at banayad na hinagod ang likod. Hayaan na lang natin sila sa naging desisyon nila. Hindi rin naman sila mga bata pa para pagdating sa pagpapakasal na yan ay kailangan din natin silang pigilan. Ang akin lang naman kasi sana ay pinaalam lang nila sa akin na magpapakasal silang dalawa. Nanatili naman ang galit sa mukha ni Mr. Delgado. Pero wala eh. Noon pa man hindi na talaga marunong rumispeto yung anak natin. Marunong akong rumispeto, Dad. Huwag mong sasabihin ng salitang yan sa harapan ng anak ko. Dahil ayoko na ganyan ang maging tingin niya sa akin. Alam ko na alam ninyo na sobrang taas ang respeto ko sa inyo. Nananatiling kalmado ang boses ni Alas, ngunit naroon pa rin ang banta. Kung talagang nire-respeto mo kami ng iyong ina,
Pinaalam niyo man lang sana sa amin ang tungkol sa pagpapakasal ninyong dalawa. Bakit? Kung sasabihin ko ba sa inyo may pakialam kayo? Susuportahan niyo ba ako o baka naman ay pipigilan niyo rin ako? I'd rather keep it a secret from you kung guguluhin at pipigilan niyo lang din naman. Parehong hindi nakapagsalita ang mga magulang dahil sa sinabing iyan ni Alas. Muli namang hinagod ng ina ni Alas ang likuran ng asawa para pakalmahin ito. Dahil kitang-kita mula sa mukha nito na malapit na itong magtaramulya dahil sa labis na galit. Hayaan mo na, Rover. May kasalanan din naman tayo sa kanila. Kalmante na wika ng ina ni Alas sa asawa nito. Hindi naman maintindihan ni Brianna kung bakit tila maayos naman sa kanila ang magulang ni Alas. Sa katunayan, nung kumalma na si Mr. Delgado ay kinausap nito si Cloud. Naging magaan ang loob nila sa kanyang anak at naman ni Brianna na ganon din si Cloud sa mga magulang ni Alas. Ang akala pa nga ni Brianna ay magiging masungit din sa kanila mga magulang ni Alas dahil ang sabi ni Alas, lahat daw ng paraan ay ginagawa ng mga ito para lang hindi nito matupad ang mga adhikain nito sa buhay. Which is why puno siya ng pagtataka kung bakit tila kalmado ang mga ito. Dama niya na maging si Alas ay nagtataka rin. Nababasa niya sa mga mata nito ang pagtataka. Sana lang ay tunay na mahal ninyong isa't isa. Kaya kayo biglang nagpakasal dahil alam mo naman kami ng iyong ama, Alas. Nalalaman namin ang lahat ng bagay kahit paggawin niyo man ang lahat para malihim sa akin. Iyon ang mga katagang iniwan sa kanila ng magulang ni Alas bago umalis sa mga ito. Nang sa wakas ay umalis na ang mga magulang ni Alas, napasabunot ito sa sariling buhok sa labis na frustration. Sa sumunod na mga araw ay mas lalo pa silang naging maingat. Alam nila na ngayon ay may mga nakabantay ng mata sa kanila na posibleng tauhan ng magulang ni Alas para manmanan ng kanilang mga galaw at makakasiguro ng pagmamahalan nga nilang dahilan kaya sila ikinasal. May meeting tayo mamaya na kailangan na daluhan. I'll ask Blade to look after Cloud para hindi na tayo masyadong mag-alala habang nasa immigrants meeting tayo. Blade will update us regularly para makasigurado tayo na maayos lang siya. Sabi ni Alas nang makatulog na si Cloud. Araw ng Lunes ngayon at ngayon na nga nakatakda nilang meeting sa immigration. Pupunta na naman si Zoe dito. Baka masyado na nating naaabala si Blade. Wika niya naman. Well, he said it's okay. Gusto niya rin naman daw na makalaro si Cloud at takasan ang trabaho niya sa opisina. Mas mainam na rin yan kung silang dalawa ni Zoe ang bantay ni Cloud. Ilang sandali pa ay dumating na nga si Zoe, nakasunod lamang si Blade. Nangako ang dalawa sa kanya na aalagaan ng maayos ang kanilang anak habang nasa meeting sila. Ito ang unang beses na makakasakay siya sa sasakyan ni Alas kung kaya naman ay sobrang kabado rin siya. Sabi ni Blade baka raw ay abutan ng 1 oras ang meeting mamaya. I-process na rin kaya natin yung iba pa mga documents na kailangan habang may oras pa. Sabi ni Alas na ang atensyon ay nasa daan. Pagtango lamang ang tanging sinagot ni Brianna at saka tumingin siya sa labas ng bintana. Sana nga ay maging maayos na ang lahat at wala nang maging problema nang sa ganon ay madala na nila si Cloud sa Amerika at mabigyan na ng lunas ang sakit nito. Nang nagbuntong hininga siya ng malalim at napatitig ng mahabang sandali sa labas ng bintana. Tiningnan niya rin ang langit. Kung nasa ulap man ngayon ang kanyang mga magulang na maagang kinuha sa kanya ng kalawakan, pinagdadasal niya na sana tulungan siya ng mga ito para hindi sila ma-encounter ng panibagong problema na madala nila kaagad si Cloud sa States. Sana rin pagdating nila doon ay gumaling agad si Cloud dahil naaawa at nahihirapan na rin siya para sa kanyang anak. Lalo na sa tuwing pinapahirapan nito ng sakit nito. Ayos ka lang ba, love? Tanong ni Alas nang mapansin ang pagtahimik niya at nakita nito ang mga emosyon sa kanyang mata. Oo, sagot niya. Bakit sobrang lalim yata ng iniisip mo? Wala, nagdadasal lang ako na sana pagdating natin sa US ay mabigyan agad ng lunas ang sakit ni Cloud. Nahihirapan na rin kasi ako para sa anak ko. Naaawa na ako sa tuwing nakikita ko siyang nahihirapan. Inabot ni Alas ang kamay niya at ginagap iyon. Huwag kang mag-alala, may awa ang Diyos. Alam kong hindi niya hahayaan na patuloy siyang pahirapan ng sakit niya. May tiwala rin ako sa mga eksperto doon kaya nakakatiyak ako na mabibigyan nila ng lunas ang sakit niya. Mabuti na lang at sa awa ng Diyos ay naging maayos ang lahat.
Walang naging problema sa pag-apply ng visa. 3 linggo lamang ang kanilang hinantay at pasado ang lahat. Magkaka-visa na siya. Sila ng kanyang anak. Sa 3 linggong lumipas na iyon, naging close din silang dalawa ni Alas. Nahanap kasi ni Brianna sa asawa ang comfort na ni minsan ay hindi niya nadama noon. Batid niya na ganun din si Cloud sa papa nito. Tulad ng usapan nila ni Alas, nagpretend silang mahal na lang isa't isa. They did things that a normal married couple would do, like eat together, play and take care of their son, holding hands, except they never kissed or made love. Of course. Sa 3 linggo rin na nagdaan ay laging naglalaan ng oras si Alas para makapag-aral hanggang sa mga araw na pinakahihintay nila ay dumating na. Ang makalipad sila patungong US kung saan mabibigyan na rin ng lunas ang sakit ng kanyang anak. Naaalala mo bang pangako namin sa'yo ng mama mo, anak? Nangako kami sa'yo na kahit anong mangyari ay gagaling ka mula sa sakit mo. Gagawin namin ang lahat para mabigyan ng lunas ang karamdaman mo. Para hindi ka na nito patuloy na pahirapan. At ngayon nga nangyari na yon. Doon sa US, tiyak ako mabibigyan nila ng lunas sa iyong karamdaman. Kausap ni Alas kay Cloud. Maririnig pa ang basag ng boses ni Alas na para bang pinipigilan nito ang huwag umiyak. Salamat po, Papa. Tuluyan na ring naluha si Cloud. Salamat po dahil po sa tulong mo maaari po kong gumaling mula sa aking sakit. Ngumiti naman si Alas kay Cloud at niyakap ito ng mahigpit. Yumakap din si Cloud pabalik at mas lalo pang naiyak. Sa US ay agad na chinek ang lagay ni Cloud. Ito nga ang may rare case na hinahanap nila. Natuwa ang mga eksperto at nangako sa kanila na gagawin lahat para mabigyan ng lunas ang sakit ni Cloud. Given that your son's condition is rare, it's crucial to perform a genetic compatibility test to find the best possible treatment. We need to check if he matches with either of you, his parents. This means both of you will need to undergo testing to provide the necessary samples. Paliwanag sa kanila ng isang doktor na tumitingin sa lagay ni Cloud. Involved din si Dr. Reyes at Dr. Alas sa paggamot kay Cloud. Nang malaman na anak ni Alas si Cloud, mabilis na kumalat ang balita na iyon sa medical community. At noong ipakita ni Dr. Reyes sa mga eksperto ang mga nagawa ni Alas noong ito pa ang mentor nito, ay mas lalo itong ikinamangha ng ilan sa mga medical community. When Dr. Alas revealed that he was the patient's father, the experts were really impressed and praised Dr. Alas for his dedication and how his son's condition helped advance medical research. Alam naman ng iba na hindi talaga tunay na anak ni Alas si Cloud. Ganun pa man ay nagpo-undergo pa rin ng test si Alas dahil ayon kay Dr. Reyes at sa mga eksperto ay maaari namang mag-match ang genetics ng dalawa kahit pa hindi sila tunay na mag-ama. Sabi rin kasi ni Dr. Reyes ay may mga instances daw talaga na ganun ang nangyayari. Oh, this is shocking. Hindi naman makapaniwala na sabi ni Dr. Reyes habang nakatingin sa resulta ng mga ginawang test. Bakit po, Doc? Ano po meron? Si Alas ang nagtanong sa sobrang takang-taka rin. Ngayon lamang ako naka-encounter ng 2 tao na hindi magkaano-ano ay sobrang match sa lahat ng mga resulta. Sabi ni Dr. Reyes na ikinabigla rin nilang dalawa. These results prove that Cloud Munoz is actually your biological son, Alas. Po? Pareho sila ni Alas na sobrang gulat na gulat. Paano po nangyari yun, Doc? Hindi pa rin makapaniwala na tanong ni Alas. Positive lahat ng resulta. Hindi ito maaaring magkamali. Tunay mo anak si Cloud. Ikaw ang kanyang ama. Marami pa silang mga katanungan ngunit tinawag na ni Alas si Dr. Reyes ng mga medical team experts. Hindi rin makapaniwala si Alas sa mga nalaman. Hindi niya lubos maisip na may anak pala siya na tunay niyang anak si Cloud. Pilit niyang hinahalongkat sa kanyang isipan kung paano siya nagkaroon ng anak nang hindi niya alam. Subalit kahit anong gawin niya ay wala siyang maalala. Ganun pa man sa kabila ng mga iniisip niya, sa kabila ng lahat ng mga tanong niya na hindi pa mabigyan ng kasagutan, nag-focus siya sa kanyang trabaho. Isinantabi niya muna ang lahat ng mga iniisip niya para sa kaligtasan ni Cloud. Ang mas mahalaga ngayon ay ang kaligtasan at buhay ni Cloud, na kanyang anak at hindi ng mga tanong na bumabagabag sa kanya. 2 linggo ang lumipas at 2 linggo silang naging abala. Tutok na tutok sila sa pag-aaral at pagre-research. Ganun pa man na hindi muna sinasabi ni Alas kay Cloud na tunay niya itong anak dahil gusto niya na nasa kondisyon pa rin ang anak niya.
Nag-aalala kasi siya na baka ma-stress ito o kung ano kapag sinabi niya ang totoo dito habang nasa ilalim pa rin ito ng gamutan. Congratulations, team! After long years, we have successfully identified the medical condition affecting the patient, have developed an effective treatment protocol. Nang sandaling sabihin iyon ng highest expert, nagdiwang silang lahat. Kahit si Alas ay sobrang saya dahil sa wakas ay na-identify na kung anong klase ng sakit ang meron si Cloud. At sa awa ng Diyos ay mabibigyan na rin ng lunas ang sakit nito. Although batid niya na hindi pa rin magiging madali ang gamutan at maaaring abutin ng 1 taon o di naman kaya'y kahit pa bago tuluyan ng gumaling si Cloud, ang mahalaga ay may mabisang gamot na para sa karamdaman ng kanyang anak. Congratulations, Dr. Reyes! Sunod-sunod na banati si Dr. Reyes ng mga experts habang si Alas naman ay nakangiting nakatingin sa kanila. Hanggang sa lumapit ng mga experts sa kanya at isa-isa na siyang binati at pinasalamatan sa malaking contribution niya sa success ng kanilang research. Matapos ang lahat ng yon ay agad silang nagpaalam sa kanila para puntahan ang kanyang mag-iina at ibalita sa kanila ang naging resulta. Alas, kamusta? Anong naging resulta? Iyon ang salubong na tanong sa kanya ni Brianna pagkapasok niya sa loob ng silid kung saan na malagi ang kanilang anak. Ngumiti naman si Alas. Pumatak din ang mainit na luha sa kanyang mga mata na kanina niya pang pinipigilan. It's success. It's a success. We've succeeded. Talaga? Sa labis na tuwa ay napayakap sa kanya si Brianna. Naiyak din ito sa dibdib niya at paulit-ulit na nagpasalamat. Pareho na silang nag-iyakan kaya dahil doon ay nagising ang kanilang anak na nagtataka na nagtatanong kung anong nangyayari. Anak, nagtagumpay ang papa mo. Mag-agamot ka na. May lunas na sakit mo. Pagbabalita pa ni Brianna sa kanilang anak na naupo agad sa labis na tuwa. Talaga po, Papa? Gagaling na po ba talaga ako? Masayang-masaya na tanong ni Cloud. Oo, anak, gagaling ka na. Garal-gal ang boses ni Alas. Niyakap niya na sobrang higpit ang anak na sobrang tuwang-tuwa at paulit-ulit din na nagpasalamat. At ngayon nga ay alam na ni Alas na tunay niyang anak si Cloud. It feels so much different to call him anak. Sobrang saya at gaan sa pakiramdam na tawagin itong anak. Aaminin ni Alas na nabigla siya nang malaman na nagkaanak na nga siya. At isinilang at lumaki ang anak niya sa mundo na hindi niya malang alam. Pero sobrang sarap din pala sa pakiramdam na maging isang ama. Bagaman siya ay labis-labis na nabigla at hindi siya makapaniwala, tanggap na tanggap niya ang kanyang anak at kahit kailan ay hindi niya pababayaan ang kanyang anak. Siguradong kailangan niya lang talaga na mas mabigyan linaw kung paano nangyari ang lahat. Ibinenta ka ng tiyahin mo? Wika ni Alas ang sabihin sa kanya ng ama ng anak nito ay taong bumili dito noong ito ay 19 na taong gulang. And that was me. Ngunit hindi kita binili. Ang akala ko noon ay mirambro ka rin ng frat na sinalihan ko para sa scholarship na offer nila. Frat? Hindi naman makapaniwala na saan ni Brianna. Ipinaliwanag niya dito ang lahat-lahat kung paano siya nasali sa frat na iyon para makakuha ng scholarship at makapagtapos ng pag-aaral sa med school. At ang isa sa mga naging rules sa frat na iyon ay ang makipagtalik siya sa babae na mapipili nila. Magiging malaking tulong din daw kasi iyon para sa kanilang research. Kung ganon, ang babaeng iyon pala ay si Brianna at may nabuo sa sinapupunan nito matapos ang nangyari sa kanila. Ngayon nga ay sobrang malinaw na ang lahat sa kanya. Nasagot na rin lahat-lahat ng mga katanungan ni Alas. Anak, may ipagtatapat kami sa iyo ng papa mo. Panimula ni Brianna sa anak na baka sa mukha ang pagtataka habang nakatitig sa kanilang dalawa. Ngayon nga ay nagdesisyon sila na sabihin na sa anak nila ang totoo. Siya talaga ay tunay na anak nito. Alam nila na kung patatagalin pa nila ay mas lalo lamang silang mahihirapan at baka mas lalo lamang masaktan ng anak nila. Ano po yun, Mama? Bakit po parang nag-aalangan po kayo? Tungkol po ba sa sakit ko ang sasabihin niya sa akin? Tanong ni Cloud. Hindi anak, hindi ito tungkol sa sakit mo, kundi sa tunay na relasyon mo sa Papa Alas mo. Sagot ni Brianna sa anak na mas lalo pang nagtaka. Si Alas, siya ang tunay mo ama. Napatigil si Cloud at hindi ka agad nakapag-react.
Lumapit naman si Alas sa anak at hinawakan niya ang kamay nito. Kamakailan lang din naman namin nalaman ng totoo na tunay kitang anak. Ngunit di ko muna sinabi sa'yo dahil mas kailangan mo na maggamot muna anak. Paliwanag ni Alas. Nagsimula na rin sa pagtulo ang luha sa mga mata ng anak. Ngunit totoo ang sinabi ng mama mo. Ako ang tunay mong ama. At tunay kitang anak. Kung magagalit man sa kanya ang kanyang anak ay mauunawaan niya rin sapagkat may dahilan naman na magalit ito sa kanya. Ang totoo nga niyan ay hinanda niya rin si Alas ang kanyang sarili sa galit ng kanyang anak at nangako rin siyang lahat ay gagawin niya para magpatawad siya nito. At matagap siyang tunay na ama kung kaya ay nabigla siya nang yakapin siya ni Cloud ng sobrang higpit. Masaya po ko, sobrang saya ko po na ikaw po talagang papa ko, papa. Puno ng ligaya ang boses ni Cloud. Masaya po ako. Paglipas ng ilang segundo ay nakabawi rin siya sa pagkabigla. Tumaas ang kanyang kamay para yakapin pabalik ang anak at tinagod niya ang likuran nito. Hindi na nga niya halos napansin ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata dahil sobrang saya rin niya na natanggap siya ni Cloud bilang tunay nitong ama. Masaya rin ako anak. Masaya rin ako na ako ang iyong ama. Masaya ako na anak kita. Lumapit na sa kanila si Brianna. Iyak pa rin ng iyak ang kanilang anak kung kaya niyakap nila ito para iparamdam sa anak ang pagmamahal nilang dalawa para dito. Thank you, Brianna, sabi ni Alas habang yakap-yakap pa rin nila ang kanilang anak. Thank you for everything. Ilang linggo na nga mula nung ay natupad na rin ang pangarap ni Alas. Natapos din ang residency niya at naipamalas niya pa sa lahat ang galing niya bilang isang doktor nang walang kahit anong tulong o kahit man lang suporta mula sa kanyang mga magulang. Nakatanggap din siya ng pagkilala na silang dalawa ni Dr. Reyes. At ang higit pang mas masarap sa pakiramdam ay natupad ni Alas ang pangarap niyang iyon nang kasama niya ang kanyang pamilya. Ang anak niya na proud sa kanya at pumapalakpak pa nung tinanggap niya ang award. Congrats! Deserve mo ang award na na-receive mo kanina. Bati sa kanya ni Brianna. Natutulog na ngayon si Cloud sa kwarto at isa sa mga personal nurse na na-assign ng medical experts ang nagbabantay dito ngayon. Kailangan kasi talagang bantayan ng mabuti si Cloud para makasigurado na walang magiging side effects ang gamot na iniinom nito. Salamat, sagot ni Alas. Lumapit sa tabi niya si Brianna at pinagmasdan ng mga neon light sa baba. Malalim na ang gabi at nasa rooftop pa sila. Pumunta siya kanina dito para magpahangin at makapag-isip-isip. Ngayon nga na nandito na si Brianna sa kanyang tabi, na-realize niya na nahanap niya na rin ang sagot sa lahat ng tanong niya. Ibinaling ulit ni Brianna ang tingin sa kanya. Masaya ako na natupad mo ng pangarap mo, Alas. Masayang-masaya ako na nagtagumpay ka. At hindi ko matutupad ang lahat ng yon kung hindi dahil sa'yo. Sa suporta at tiwala mo sa akin. Maraming salamat sa iyo, Brianna. Tapat niyang sinabi. Wala kang dapat na ipagpasalamat sa akin, Alas. Sa katunayan ay ako pang ang dapat na magpasalamat sa iyo dahil sa lahat-lahat ng tulong mo sa amin. Kung hindi dahil sa iyo, baka patuloy pa rin kami nahihirapan ng anak natin hanggang ngayon. Kaya salamat, Alas. Inabot ni Alas ang kamay nito. Have I ever told you that you're the answer to my prayers? Kaya siguro wala akong kahit na anong pag-aalangan na nararamdaman noon nung nagdesisyon ako na pakasalan ka. Dahil una pa lang ay may nararamdaman na ako. Hindi ko lang kaagad napansin at hindi ko agad na amin dahil mas pinili kong igugol ang sarili ko sa pagkamit ko sa aking pangarap. Nagawa kong isang tabi ang aking nararamdaman para sa pangarap kong yun na natupad ko rin kasama kayo ng anak natin. May nararamdaman ka para sa akin? Yes. Unang kita pa lang natin nung binibentahan mo ako ng paninda mo nung kakanin, na-attract na ako sa'yo. Ikaw lang ang tanging babaeng nakilala ko na ganon. But I was too busy then chasing my dreams to even care about you and how I truly felt that time. Pero nito naging asawa lang kita, saka ako napagtanto kung anong tunay kong nararamdaman. Gusto at mahal kita, Brianna. Inabot ni Alas ang mukha ni Brianna at masuyo itong hinaplos. Pangakong nakahanda akong gawin ang lahat at handa akong maghintay kahit gaano pang katagal hanggang sa matutunan mo rin ako mahalin. Kung umabot man ang mahabang taon, then so be it.
Handa siyang maghintay kahit gaano pa katagal hanggang sa muli silang ikasal na tunay na nilang mahal ang isa't isa. E paano kung sabihin ko sa'yo na hindi mo kailangang maghintay pa na matagal? Dahil pareho naman tayo ng nararamdaman. Pinigilan ni Alas ang pagsupil ng malawak na ngiti sa kanyang labi. Talaga? Gusto mo rin ako? Mabagal na tumango naman si Brianna. Oo. Gusto at mahal din kita, Alas. Mahal na rin kita, Dr. Zechariah Ace. Hindi na nga napigilan ni Alas ang malawak niyang ngiti. Sa labis na saya ay niyakap niya ito ng mahigpit. Oh, thank you. Thank you so much, love. Hinagod naman ni Brianna ang kanyang likod. Pwede na ba tayo magpakasal ulit? Hindi naman makapaghintay na tanong niya. Ha? Kasal ulit? Yes, gusto kong ikasal ulit tayo. Pero sa pangalawang pagkakataon, ikakasal tayo dahil tunay na namahal natin ang isa't isa. Hindi na ako maghahantay na matagal at ayaw na kitang pakawalan. Pakakasalan ulit kita at habang buhay na mamahalin at aalagaan. Kaya pumapayag ka ba na muling mo ikasal sa akin, Brianna? Ngumiti ito. Kapag kuwan ay mabagal na tumango. Oo naman, nakahanda akong pakasalan ka. Muli, Alas. And on that dark rooftop under the thousand stars, in the cold embrace of the breeze in the US, they shared a kiss. A passionate kiss that spoke volumes of their love. The city lights below twinkling like distant witnesses to their shared moment. Nang sabihin nga nila sa kanilang anak ang plano nila na muling pagpapakasal, ay naging sobrang saya nito para sa kanila. Kinabukasan nga rin ang proposal nito ay bumili ito ng singsing at sa harapan ng anak nila ay muling nagpropose. Anong ibig sabihin nito, Mom? Dad? Naguguluhan na tanong ni Alas sa mga magulang nang bigla itong dumating dahil gusto raw makita at makasama ng apo dahil napapanood sa balita ang tungkol sa kanilang dalawa ni Alas at nalaman na tunay pala na anak ni Alas si Cloud. Ibinigay na namin sa iyo ang ating kumpanya at ang lahat-lahat ng ating pag-aari. Sagot ng ama ni Alas kaya mas lalo lang siyang nagtaka. Po? Bakit? Gusto namin na mabigyan mo ng maayos na buhay ang iyong pamilya. Lalong-lalo ng apo namin na kailangang maghirap dahil sa aming pagiging makasarili noon. Napagtanto namin ng iyong ina ang aming mga naging kasalanan noon. Naging sobrang makasarili kami sa kahit ikaw na nag-iisang anak namin na nagawa naming pabayaan at kailangang maghirap. At sa ginawa namin yun ay nadamay patuloy ang apo namin at ang iyong asawa ngayon. Kaya gusto naming malaman mo na pinagsisisihan namin ng mom mo na gawa namin sa iyo noon, anak. We are sorry for everything, anak. Humingi naman ng patawad ang magulang ni Alas. Ang lahat-lahat ay aaminin ni Alas. Masyadong maraming kasalanan na nagawa sa kanyang mga magulang niya pero hindi sapat ang kasalanan na iyon para hindi niya na sila mapatawad at bigyan ng isa pang pagkakataon dahil alam ni Alas sa kanyang sarili na may pagkukulang din siya bilang isang anak. Matapos ang lahat ng iyon ay naging maayos ang lahat. Sa awa ng Diyos ay tuluyan ng gumaling si Cloud matapos ang mahigit 1 taon sa gamutan sa US. Muli rin silang ikinasal at biniyayaan ng isa pang anak. Natupad na ni Alas ang lahat ng pangarap niya. Sa katunayan ay sobra-sobra pa iyon kaysa sa hiniling niya. Mahal na mahal kita, Brianna. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Pangako, nagagawin ko ang lahat para sa inyo. Iyon ang pangako ni Alas sa pinakamamahal na asawa. Mahal na mahal din kita. Mahal na mahal ka namin ng anak natin. Sobra pa sa sobra. Sagot naman ni Brianna bago tumingkayad at pinagdikit ang kanilang mga labi. Their hearts beating in unison echoed the depth of their feelings as the world around them faded into the background, leaving only the warmth of their embrace and the promise of tomorrow. Hindi man naging maganda ang simula ng kanilang kwento, marami man silang mga pagsubok na pinagdaanan, marami mang mga pagkakataon na nagdusa sila, at marami man ang mga pumipigil para matupad nila ang kanilang mga pangarap, ngunit sa huli, ang kanilang pag-iibigan pa rin ang nagwagi. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!